says, let's go. Let's watch. And a heck of around 10. I'll tell you, Santiago says, bring it on, brother. Hindi nire-respeto ng Puerto Rican ang ating kababayan. Kaya naman, ito ang naging sagot ng ating pambato. Right hand taken on the gloves by Santiago. Matapos mabigong makuha ng ating kababayan ng titulong WBO World Title sa pambato ng Mexico na si Steve Luevano sa isang controversial na disqualification loss taong 2009, ay dito naging hadlang para huminto sa kanyang karera sa boxing dahil sa sumunod na taong 2010 ay muli-uling sumampa sa lona ang ating kababayan para naman harapin ang pambato ng Puerto Rico na si Mario Santiago. Ang laban na ito ay napaka-importante para sa ating kababayan dahil dito ay muling magbubukas ang pintuan para sa muling pagtatangkang makuha ang WBO World Title sa ikalawang pagkakataon na nasa kamay na ng sinasabing matinik sa kanilang divisyon. Yan ang Puerto Rican na si Juan Manuel Lopez. Ngunit bago pa niya masagupa ang nasabing boksingero ay kailangan niya munang lagpasan ang kababayan nitong si Mario Santiago at muling patunayan na karapat dapat siyang humarap muli para sa isang pandaigdigang kampyonato. Halina't ating balikan ang bakbakang Bernabe Concepcion laban kay Mario Santiago. Ngunit bago natin simulan ito ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. So umpisa pa lamang ng rounds ay ating mapapansin ang kanilang mga kaibahan. Pagdating sa reach advantage, tila nakakalamang ang Puerto Rican pagdating sa puntong iyon. Pero may angking bilis ang ating pambato na siyang madaling nakakapunto sa kanyang katunggali. Tila galawang Manny Pacquiao ang ginagamit nitong estilong si Bernabe Concepcion. Kaya naman, parang hirap itong Puerto Rican boxer na harapin itong ating kababayan dahil sa angking bilis nito na malakidlat ang mga kombinasyon. Santiago is squaring himself up to concede. It's the lefties. Santiago has on his left, who's moving backward or lateral. Santiago's really stopped Concepcion, it seems. He's in the white now. Apparently he's going to sweep the second round, too. There's a right hand to the body. He tries and misses, spins in his back in the middle of the ring, and now he gets on the stick and tries to come back with him down the second round. And another two left hands from Santiago, and he buries the third in. Bukod sa opensang ipinapamalas ng ating kababayan, ay napakaganda rin ang depensa nito dahil sa tuwing umaatake ang Puerto Rican boxer ay puro sa gloves lamang tumatama ang mga suntok nito. He's a bit squared up, but he's really waiting to cover. A lot of these shots being taken. Bring himself to be Steven Luevano. He's just not. Luevano is a. I think he's going to want to make this more Jones punches that we didn't see, especially in the last fight. Well, I think the straight left hand with Santiago landed, but the problem is when he does that, it gets countered by the right free. Both guys have had a tendency in their careers, and here we see Santiago that lately. But that is a tendency to watch. Concepcion backs off. Exchange, a lot of them taken on the gloves. Good right hands from Concepcion. Kapwa nagbigay ng maiinit na kombinasyon ng parehong boksingero. Isang dikit na laban ang ipinamalas ang dalawa sa round 4. Santiago used that jab from the right distance. He's got a 3.5-inch reach advantage. He's fighting that counter pressure, so he has to jab from the right distance. Well, other than that right hand from Concepcion, it was a good round for Santiago.
counter right hook ang binitawan ng ating pambato at malinaw itong tumama sa Puerto Rican boxer na siyang bahagyang ininda nito at napaatras dahil sa lakas ng ating pambato. He sees that. Couldn't agree more with Santiago. So why big part of it? That right hook was the best one Santiago's thrown in this fight. Backtracking this round. Big change in style. Throw it. There's a three-punch combination, and then as you indicated, now close round. Matapos magmintis ang kanang suntok ni Bernabe, ay tinamaan siya ng 1-2-3 combination na galing sa Puerto Rican boxer. At matapos noon ay tila nag-init ang ating pambato at ginamit ang malaman ni Pacquiao na pag-atake na siyang nagpayanig sa Puerto Rican boxer. Concepcion threw a lot of punches there, but not meaningful punches. When he chased Santiago, there's that sharp right hand again. Santiago sort of laying in the woods where Santiago's been down. Concepcion, on the other hand, never been down. Well, I think he's picking his shots and landing some good power clean. He's landed some pretty good shots after. With 4 to go, Santiago's lead behind. Matapos niyang ilagan ng jab ng Puerto Rican ay nakasetup na ang kanan para sa pag-counter at matagumpay itong tumama. Tila na yan ng Puerto Rican boxer sa lakas ng kamao ng ating kababayan dahil sa kanyang pagbangon ay parang hindi pa niya alam ang kanyang dapat gawin sa mga atake ng ating kababayan. I think he's fully recovered yet. We'll see. He's got 4 rounds and he can't just take a round. You wonder, does he have to get busier? He's been more effective in the majority of these rounds, and he's had his man on the floor in the 6th round. That number of power connection just speaks volumes. And Steve made the point that he's waiting a lot. They're looking to counterpunch, and Concepcion off the rim. Enough. Concepcion looks like the stronger guy, the harder puncher of his career. As a full-fledged top-ranked featherweight is in jeopardy now with 3 rounds. Sa pagpasok ng round 8 ay patuloy pa rin ang magandang opensang ipinapakita ng ating pambato. At mas lalo pa itong nagiging delikado para sa Puerto Rican boxer dahil tila dito pa lamang nagiinit ang ating kababayan at lalong mas nagiging madiin ang kanyang mga suntok. Isang magandang 1-2 combination ang napatama ni Bernabe bago matapos ang round 8. Most of the time. He's only lost in a championship fight. We're here talking about this like it's a crossroads fight at age 31. But in reality, that's pretty good. Nice right by Concepcion. Absolutely. So he loses 5-10 seconds each time trying to mount any kind of offense, and now he's getting wild with that looping right hook. There's some body work, fairly effective from Santiago. Concepcion not firing anything back, complaining to Kenny Bayless that he's being hit low. Why is he on the ropes? No reason, no need. Those are good kidney shots, and Santiago may have taken this for the white right to meet Juan Manuel Lopez in June. Batid ng Puerto Rican boxer, natalo siya sa puntos kapag dumating sa huling rounds ang bakbakan. Kaya naman ang tanging solusyon niya lamang ay pabagsakin ng ating kababayan sa pamamagitan ng body shots. Kaya naman puro sa bodega ang punteriya niya sa ating kababayan. Santiago's backing off now. Give it to Santiago. He backed him off with some shots. He's letting his hands go finally. He's not saving anything. I think some of those body punches are straying low. And
Those shots are to the body. They've been all fight. Early part of the fight. Would it be wise for Concepcion to go into a little four-corner here? I don't know. Is his lead safe enough? Right, and he doesn't do that very well. Wow, big uppercut. Here we go. Santiago. Yeah, Santiago now is letting it go. He's letting it all go now. And it's really something he should have started perhaps after he was knocked down in the 6th. Concepcion was holding a moment ago. Well, Mario Santiago took you 10 rounds, but we finally found you. Absolutely. And those are good. Those are kidney shots. I think a lot of these are not borderline. They're good, clean shots. And then it's like somebody revved this guy's engine and kind of moves. Look at that left hand from Santiago. We can't say enough. Where was this? The animal's coming out in him. Well, this is almost inexcusable. It's such a shame that we didn't see it earlier. But there's a big minute to go in this fight. Concepcion doesn't seem stunned, but he's holding on. Sa pagkakataong ito ay tila dito palang nabubuhayan ng loob ang Puerto Rican boxer dahil napapansin niya na napupuruhan niya sa katawan ng ating pambato. At dahil ilang segundo na lamang ang nalalabi sa bakbakang ito ay pinalakas na lamang niya ang kanyang loob at hinamon-hamon ng ating pambato na makipagsabayan sa kanya. Santiago may be a little punched out. But he is full of grit and snorting like a bull here with 15 seconds left. And he's won round 10 and won it convincingly. Look, and he seems like he's battery Concepcion in his own corner. Almost a 10-8 round, fellas. That's what I was thinking about. Ran out of club. Isang napakagandang bakbakan ang ipinamalas ng dalawang boksingero, ng ating kababayan at ng Puerto Rican boxer. Mula umpisa at hanggang huling rounds ay umatikabo ang kanilang mga palitan ng suntok. Isang malaking respeto para sa Puerto Rican boxer dahil kahit nakatikim ito ng knockdown sa labang ito ay nagawa pa rin itong bumangon at nakipagsabayan sa ating. Ganun pa man ay maganda ang pinakita nito sa mga huling rounds dahil ang kanyang estratehiyang body punches para sa ating kababayan ay tila epektibo, ngunit tila huli na ang lahat ng maisip nila ang estratehiyang iyon dahil nakalalamang na ang ating pambato sa mga scorecard. At sa huli nakuha ng ating kababayan ng panalo via unanimous decision at siya ang harap sa isang Puerto Rican boxer na si Juan Manuel Lopez para sa bandaigdigang kampyonato. 91, Jerry Roth, 96-93, and Glenn Trowbridge, 97-92. All to the winner by unanimous decision from the Philippines, Bernabe, the real deal, Concepcion. Guardia también media extraña, ¿no? Poco común. La forma en que se protege Cárdenas, como oscilando el brazo izquierdo. En que se estira. Isa si AJ Banal sa napakaraming talentadong boksingero noon ng Ala Boxing. Ang Ala Boxing ay isang promosyon na nakabase sa Cebu. Dito ay hinasa ang iba nating mga kababayang boksingero tulad nila Donnie Nietes, ang magkapatid na Pagara, Mark Magsayo, Genesis Sarbanya, Milan Milindo, Pero alam mo na, after Pio Solon, at marami pang iba. Isa rin si AJ Banal na nabigyan ng mga oportunidad na makalaban sa Estados Unidos na siyang pinapangarap ng iba nating mga kababayang boksingero. Dahil alam naman natin na kapag sa Estados Unidos dinaos ang iyong laban, bukod sa maganda ang iyong kikitain, ay may pagkakataon ka pang makilala sa buong mundo tulad ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Kaya nang nabigyan ng pagkakataon ng tinaguriang basuka na si AJ Banal,
na lumaban sa nasabing bansa ay hindi nito sinayang ang pagkakataon at nagpasiklab ito sa harapan ng mga manunood. Taong 2007 nakaharap nito ang mas matangkad na Mexicano na si George Cardenas. Isang mabigat na hamon para sa ating kababayan dahil sa height at reach advantage ng nasabing kalaban. At noong mga panahong ito ay tila hindi pa nire-respeto ng mga kalaban ang lakas ng mga Pilipino. Kaya ganun na lamang maliitin ni George Cardenas ang ating pambato. Ngunit tila isang malaking pagkakamali ng Mexicano na malaitin ang ating kababayan dahil binigyan ito ni AJ Banal ng isang hindi malilimutang pagkatalo sa kanyang buong karera sa boxing. Halina't ating balikan ang bakbakang AJ Bazooka Banal versus George Cardenas. Ngunit bago natin simulan ito ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Iniciamos ese duelo en la división. Sa umpisa pa lang ng bakbakan ay baliwala kay AJ Banal ang reach advantage ng kanyang kalaban dahil kung susuriin ang kanyang mga galaw ay maayos niyang nasisilip kung paano niya ibabato ang kanyang mga kombinasyon at ang mga anggulong nararapat para sa estilo ng kanyang kalaban. Al otro porque la estatura lo hace más espigado y delgado. Sí. Al es un hombre pues más corpulento, más talento. Mira, 1-2 ahí. Una buena derecha que logra conectar, también media extraña, ¿no? Poco común la forma en que se protege Cárdenas, como oscilando el brazo izquierdo. Bastante altos. Ahora para lanzar golpes. Cuando está haciendo pintas, a ver. Se lleva una... Debería también el mexicano aprovechar la ventaja que tiene en alcance, ¿no? O sea, lanzar un poquito más el jab, extender, no dejarlo entrar, mantener a distancia. No dejarlo entrar, lo está dejando que haga todo el trabajo. Toma ahí, mira. Isang napakagandang left straight ang naipatama ng ating pambato at ang counter right hook na isang epektibong sandata ng ating pambato sa round number 1. Errores, bajando demasiado los brazos y en la esquina del joven Banal, Freddie Roach, un hombre tiene mucho contacto ahora con los boxeadores filipinos, después de su asociación con todos los boxeadores filipinos prácticamente ahí. Freddie Roach, hubo un entrenador que realmente no dice durante los rounds, pocas expresiones, no dice mucho, casi no habla. Que hizo lo que tiene que ser, esa izquierda entrando ahí. Esquina de Oscar de la Hoya. También, sí. Incluso muy popular en Puerto Rico, donde estuvo el campamento. Se queja ahí de nuevo el mexicano Cárdenas. Tratando de darle diferentes perfiles y ángulos a Banal, pero no se lo ha logrado quitar. Falla. Aún así lo conecta con esa derecha. Afición también filipina aquí, Mario. ¿Verdad? Apoyando a sus boxeadores. Ahí. Ahora sí tratando de hacer algo de daño, aunque la mitad del golpe más fuerte fue contra el guante, pero sí, pues se surtió efecto. En estos momentos parece estar retrocediendo, posiblemente afectado ahí el filipino, con 45 segundos y... Tiene que soltarse. Entre más espere, peor le va a ir al mexicano. Tú viste ahorita el daño que hizo. Corta distancia. Sí. Posiblemente 3. Él sabrá lo que hace. Ha perdido 3, empatado 3 y ganado 9 el Azteca Cárdenas. Naging mainit ang Mexicano sa round 2 at nagpakawala ito ng kaliwat kanan suntok sa ating kababayan. Ngunit ang ating pambato ay tila kalmado na tinatansya at sinisilip ang bawat anggulo ng kanyang pag-atake. Para ganar el asalto. Sí. Las tira. Perdiéndose el conductor bucal, cae de una forma espectacular el mexicano y ahí terminó ya todo. Otro knockout para el invicto AJ Banal, llegando ahora a 11. Isang malutong na kanan ang naipatama ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Mexicano. Ngunit ang masama dito ay nabalian ng Mexicano matapos niyang bumagsak sa suntok ng ating pambato.
Dahil sa kanyang injuring tinamo mula sa kanyang pagbagsak, ay tila hindi maganda ang lagay ng kanyang mga paa dahil hindi na nito nagawang bumangon mula sa kanyang pagbagsak at kinailangan pa itong alalayan para makaupo ng maayos. Esperemos que solamente haya sido una torcedura porque ahí te puedes romper tendones, puedes crear mucho daño. Imagínate, o sea, en el momento que recibió el golpe a la quijada, entonces totalmente no sabía de él y la forma que cayó, se torció. Es que el cerebro se desconecta completamente, ya no hay control de músculos, de nada, y es ahí cuando ocurren cosas raras como ahí. Así que AJ Banal pega como con bazooka, mejorando a 14-0-1. Sa labang ito ay pinakita ng ating pambato kung gaano kadelikado ang kanyang mga suntok kahit na isa lamang siyang dayo sa naturang bansa. At bukod doon ay tila dihado siya pagdating sa tangkad at haba ng mga galamay. Ngunit hindi niya hinayaang gamitin ng Mexicano ang pagiging mahaba nito. Bagkus ay naging aktibo siya sa pagbato ng mga counter punches, lalo na yung right hook, yung naging pamatay ng kanyang suntok na naging dahilan ng pagbagsak ng Mexicano at tuluyan ng hindi magawang makabangon dahil sa injury kanyang natamo. Inalabas ito ng ring na naka-stretcher at idineklarang panalo ang ating pambato via TKO victory. Y obviamente sale del cuadrilátero en llanto, pero ante el reconocimiento del público, aplausos, es una forma de extenderle sus mejores deseos. Ladies and gentlemen, this bout comes to a sudden and dramatic end with an official time of 28 seconds. On round number 3, your winner by way of knockout, AJ Taong 2006, October 7, ay isang Pinoy na nagtangkang basagin ang paghahari ng isang Vic Darchinyan sa flyweight division sa katauhan ng Nooy WBO NABO flyweight champion na si Glenn Donaire. Here is Glenn, the Filipino Bomber Donaire! Sa panahong yon, ang Armenian boxer na nakabase sa Australia ay kinakatakutan sa nasabing dibisyon. Kumbaga siya ang halimaw na matatawag sa lower weight class. Sa kanyang kartadang 26 wins, 21 knockouts at wala pang bahid ng pagkatalo. Napakalaas ng knockout ratio ng nasabing Armenian. Kaya naman sa 4 na beses na pagdepensa nito sa kanyang titulong IBF and IBO World title ay lahat tinalo niya sa pamamagitan ng technical knockout. Hindi lingid sa kaalaman ng ating kababayan na siya ay mapapabilang sa listahan ng Armenian boxer na pinasuko nito sa pamamagitan ng isang technical decision. Dahil sa nasiko ang panga nitong si Glenn sa round 3 pa lamang ay tila doon na nagsimula ang kalbaryo nito at napuruhan ng suntok sa round number 6 na naging dahilan nito ng tuluyang mabasag ang kanyang panga. Nang dahil doon ay tignan para naman sa scorecards ang nasabing laban. Ngunit sadyang nakalalamang talaga sa puntos si Vic Darchinyan at dineklarang panalo via technical decision. Makalipas lamang isang taon ay nagbigay na naman ito ng isang oportunidad sa isang hindi kilalang Pilipinong boksingero para idepensa ang kanyang titulo sa nasabing bagitong Pinoy. Yan ay sa katauhan ng nakababatang kapatid ni Glenn Donaire na si Nonito Donaire. Tila ba hindi alintana ng Armenian boxer ang mga kakayahan ng kanyang makakalaban at naiisip nito na kagaya lamang ito ng kapatid ng kanyang pinasuko. Kaya ang tingin lamang niya kay Nonito Donaire ay isang mahina pa itong boksingero kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Sumumpa si Nonito sa lona na walang nakakakilala at walang naniniwala sa kanya na kaya niyang magwagi sa nasabing kampiyon sa flyweight division. Ultimo, ang mga kababayang Pinoy ay sinasabing hindi makakayanan ni Nonito ang malamasong kamao ni Vic Darchinyan at tila ba tumatak ito sa kaisipan ng ating kababayan at imbis na magalit,
ito ay bagkus ginawa niyang inspirasyon para galingan sa laban at patunayang nagkakamali sila sa kanilang iniisip na siya ay madadali lamang at matatalo ng Armenian boxer. Sasagupain ni Nonito Donaire ang may pinakamabigat na suntok sa flyweight division ng mga panahon na yon, nang may kartadang 17 wins, 10 KO at may isang talo. Halina't balikan natin ang nasabing laban na nagpausbong sa pangalang The Filipino Flash, Nonito Donaire. Pero bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa umpisa ay nagpakilala agad si Nonito sa pamamagitan ng kaliwat kanang kombinasyon na malinaw na kumokonekta ng maganda sa pambato ng Australia. Tila ba nagulat ang kampiyon sa maagang pagpapakitang gilas nito sa laban, pero nanatiling kalmado ang kampiyon at iwinilang bahala lamang niya ang pag-atake ng Pinoy na tila banta sa kanyang estilo. That's not hit hard, and you can see the punches coming. Darchinian's response, he was toying with Glenn that night, didn't punch as hard as he usually does. Good left uppercut attempt there by Donaire. Two things have happened. The right hand is landing for Donaire. Think about his power already. And a wild swing and a miss with the left by Darchinian, the free swinging Darchinian. Vic Darchinian's gone through an undefeated career, barely tested. I got to be honest, in the first half of round one, he's been hit more than we've seen in all the fights, and he's getting whacked by Donaire. He just got left, which is the correct thing to do. And another wild swing and a miss there by Darchinian's uppercut. But that straight left can really wear you down. Boy, Donaire kind of buckled there moments before the bell to end the first round. Excellent opening round for the challenger, Nonito Donaire. Tila hindi maggamit ng Armenia ng kanyang pamatay na kaliwa kay Nonito, bagkus ang counter left hand ng ating pambato ang siyang sumasambulat sa mga manonood. You know what I'm surprised at? And it's a good weapon. Donaire to the head. He is landing the jabs in fights since. Oh, Darchinian got nailed and then he came back. Here's a right hand, a miss by Donaire with the left hand. And it is really heating up. Harm's way of those Darchinian big punches. Donaire has been extremely focused against the awkward, herky-jerky moves of Vic Darchinian. Unpunchable later on. Trying to push Donaire back with heavy lefts there is Darchinian, but Donaire standing his ground, looking tough. Final seconds of round two. What is developing into an interesting affair. Well, as we mentioned earlier, back in October here on Showtime, Victor, well, it must be working to this point because young Nonito faring pretty well as we enter round. Good second half of the round. He did come back very well, and now body work by Donaire. Darchinian's finding the range with the feinted Darchinian, and you saw Darchinian. Dito sa round 3 ay isang magandang counter left hook ang kumonekta sa champion at naramdaman niya ang bagsik ng isang bagitong Nonito. Oh, there's a good left hand that staggered Darchinian. Donaire sensing the moment. Ngunit sa kabutihang palad para sa kampiyon ay naubos na ang oras sa round na iyon at naisalba pa niya ang kanyang sarili at magkaroon ng pagkakataon na makapagpatuloy para sa susunod na rounds. A left hook has been the big weapon for Donaire. Surprising. What a huge finish for round three for the challenger, Nonito Donaire. A rocky scenario for this man, Darchinian. We'll see if that enters in as a factor, so things really getting intriguing here. This is the first time we've seen Vic Darchinian in any kind of trouble. It might be the first time he's been in trouble his entire career situation. Round four, scheduled for 12, IBF flyweight title, Darchinian's belt on the line. Darchinian's undefeated record at stake as well. You know, Darchinian's dad is here to see his fight. Only the second time he's seen his son fight as a pro. He's got to be a little nervous at this point. Tense moments for Ruben Darchinian. First
trip to the United States. Owned a gas station in Armenia, and he and Vic have a great relationship, and right now he's got to be concerned for his son. A lot of concern in the Darchinian corner as well, led by trainer Billy Hussein, who's 2-0 with Darchinian, so he's taking over from former world champion Jeff Fenech. You know what's interesting about this too? Now Darchinian kind of, for the moment, it appears as if Donaire is letting him off the hook. Now, that right hand by Donaire was blocked by the left glove of Darchinian. Left hand by Darchinian to the chest, pushes Donaire back. Again, the counter left by Donaire. You know, the problem with Darchinian is when he rushes in, defense is not something he remembers much. And the opponent, who has a big height and reach advantage, stays on the outside. Nice. What's better in basketball? Yeah, it's true. Final seconds of the round. Darchinian ends it with a straight left to the chest. Let's get it over to him. Back to you, Chief. Thank you very much, Jim. Boy, he made me nervous. They are two different kinds of fighters. Glenn Donaire, a face-first brawler, and Nonito more of a tactical technician. And Nonito Donaire has some physical attributes too that his brother doesn't have. He's taller, he's got the reach, and he's a little bit bigger. And so all of that is troubling Vic Darchinian right now. Darchinian came in thinking that Nonito was more of a threat, that he was better than Glenn, taking nothing away from Glenn's skills. Round 5 underway, scheduled for 12. IBF flyweight belt on the line. The champion Darchinian in the black, struggling a little bit with the challenger in the red, Nonito Donaire. Nice shot to the body there by Donaire. Exactly, Steve. And the body work Donaire has done over the first 4.5 rounds could pay dividends later in the fight. Donaire thinks he'll own the later rounds. In his last 12-round fight, Donaire against Oscar Andrade won the last 3 rounds dramatically to win that decision. He feels he's going to be the stronger fighter in the later rounds. And our panel of press row score. Dito sa round 5 ay naganap ang hindi inaasahan ng kampo ng kampyon. Sa pagkasa ng pamatay ng kaliwang suntok ni Darchinian ay siya namang pag-counter ng isang kaliwang suntok ni Nonito Donaire. At maliwanag na mas naunang kumonekta ang kamao ng Pinoy na siyang nagpahandusay sa kampyon. There's the jab by Nonito Donaire. Sinubukan pa naman netong tumayo ngunit sadyang hindi na niya kinaya nang tila malamasong sumambulat sa kanyang pagmumuka at tuluyan ang ulit sumubsob sa lubid at ibinagayway na ng referee ang kanyang dalawang kamay na siyang senyales na tapos na ang boxing. In emphatic fashion. Napaghigante ni Nonito ang kanyang kuya sa pagkabasag ng panga nito at naagaw ang titulong hawak nitong IBF at IBO World Title sa flyweight division. Isang malaking upset ang naganap, sambit ng mga banyagang komentator. Bukod sa pagwawagi ni Nonito, ay tila napahiya niya ang kanyang mga kritikong kapwa Pinoy na hindi daw niya matatalo si Vic Darchinian. Dito nagsimula ang musbong ang pangalan ni Nonito Donaire at nagtuloy-tuloy ang mga panalo hanggang sa maging 4 division champion at tinanghal na oldest bantamweight to win a world championship belt. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.